Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nako sir, ano nangyari sa'yo? Hysterical na bungad ni Maligring kay Max na makitang binata na pumasok sa kusina ng farmhouse. May dugo ang gilid ng labi nito at may galos din ang pisngi. Subalit imbis na sumagot, tahimik na binuksan ng binata ang ref at kumuha doon ng ice. Marahan niya yung idinampi sa gilid ng kanyang labi upang mapangiwi lamang nang makaramdam ng kirot doon. Diyos ko, sinong gumawa sa'yo niyan sir? Teka, nagpang-abot ba kayo ni Sir Christoph sa kabilang hasyenda? Gusto mo bang tawagan ko si Doc Axel? Sunod-sunod na tanong ni Milagring. Hindi pa rin mawala ang pag-aalala sa amo. Bumabalik sa isip ng matandang katulong ang mga nangyaring aksidente sa binata sa nakalipas na 4 na taon. No need manang, maayos ako. Malayo ito sa bituka. Ani Max, tiniis ang hapdi ng sugat habang dinadampian yun ng ice. Pero sir, tatawagan ko na lang po si Doc Axel para sigurado tayong inabot na ni Max ang braso ng matandang babae nang akma nitong aabutin ng cellphone sa bulsa nito. Hindi na kailangan man ng Milagring. Trust me, maayos ako. Huwag na po nating abalahin si Axel sa maliit na galos na ganito. Sir, sige naman nang magluto ka na lang ng pananghalian. Ani Max, itinapon sa basurahan ang ginamit na ice bago dumiretso ng labas sa likod ng bahay. He needs to ride to clear his head because he won't do that. Baka kanino niya maibuntun ang kanyang galit. Still very much angry without how things turned out today. Ngunit natutunan niya ang paraan na kung hindi niya pipigilan, ang kanyang galit ay mawawalan siya ng maraming bagay. Kaya naman kahit na masama ang loob niya at nagagalit pa rin sa mga nangyari, pilit niyang pinapangibabaw ang matinong pag-iisip. Bago siya makagawa ng isa na namang pagkakamali, hindi naglaon, narating ng binata ang kwadra. Sir, nandito ka na pala. Sino may gawa niyan sa iyo, sir? Takang tanong ni Gary. Kasalukuyang naglalagay ng dayami ang matandang lalaki sa mga kwadra dahil kakalinis lang ng mga tauhan nila doon. Sa katunayan, hindi ilang si Gary ang napatingin kay Max na makitang mga galos sa mukha ng binata. Pati ang mga tauhan nilang naroon pa'y puno rin ng katanungan ng isip dahil sa sinapit ng amo. Pakilabas si Thunderbolt manong gagamitin siya sa pagpunta sa Midalampasigan. Deklara ni Max. Agad namang bumukas ang pag-aalala sa mukha ng matandang lalaki. Ilang linggo na rin hindi nilalabas ng kwadrang kabayo dahil hirap itong paamuin ng kanilang mga tauhan. Noong huli ay mainihulog ito sa kanilang mga horse trainer. Ang advice ng horse trainer ay huwag na muna itong sakyan, ni naman pansamantala. Subalit ito ang gustong sakyan ni Max. Sa gusto nitong puntahan, mabilis na iniharang si Gary ang sarili sa entrada ng mga kwadra. Sir, hindi pa po pwedeng sakyan si Thunderbolt. Sabi ni Mr. Kingstone, paliwanag ng matandang lalaki. Ang Mr. Kingstone na tinutukoy nito ay isa sa mga horse trainer ng farm 3 beses sa isang linggo kung bumisita doon. Manong, kaya kong sakyan si Thunderbolt. Ako nagpaanak sa nanay niya. Kilala niya ako, ani Max. Marahang hinawi si Gary at nagdare-diretso sa pagpasok sa mga kwadra. Nang marating ang kwadra ng kabayo, agad na kinabitan ni Max ng renda si Thunderbolt bago to nilabas ng kwadra. Si Midnight na lang po ang dalhin niyo sir, muling habol ni Gary sa amo. Subalit tila walang naririnig si Max. Walang imik na sinakyan ng binatang kabayo bago to pinasibad palayo. Sir, mag-iingat kayo, pahabol pa ni Gary. Subalit hindi na ito nilingon pa ni Max. Nagdire-diretso ang binata sa matuling pagpapatakbo kay Thunderbolt. Tiningala ng binata ang langit na mumuulit ang itim na mga ulap sa hindi kalayuan. Nagbabadya ng malakas na pag-ulan gaya na nagdaang gabi. Siguro makakatulong ang ulan, naisip niya. Maaaring makatulong sa kanyang ulan tungkol sa sakit na dinala ng araw na yon. Pinaalis siya ni Demi. Siya ang pinaalis ni Demi at hindi si Christoph. That could only mean one thing. He lost to Christoph the second time and he will not get his family back anymore. Umigting ang panga ng binata ng pakaramdam niya ay may kumamal sa kanyang puso't pinigayo ng kung anong higpit. He won't get his second chance anymore. Hindi na niya mabubuo pa ang kanyang pamilya. Patuloy siyang mabubuhay ng miserable gaya ng dati.
Nang malaman niya kaninang umalis na sa kanyang bahay ang kanyang mag-ina, halos paliparin niya ang kanyang sasakyan, pabalik ng San Ignacio. Nagawa niyang makarating ng San Ignacio sa loob lamang ng 15 minuto. Imbis na 30, he drove like a madman. Gusto niyang malaman kung sinong sumundo sa kanyang mag-ina. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang pamilya sa kung sino mang magtangkang umagaw ng mga ito sa kanya. And while he had tried his damn best to keep them by his side, sinuko na siya agad ni Demi. Namili na ito ng gustong makasama. At hindi siya yon. Marahil yun ang kanyang parusa sa kanyang mga pagkakamali para sa kanyang pagmamataas. Para sa kanyang walang pigil na galit at para sa pagiging makasarili. Habang nadudurog pala siya sa lungkot noon, pinaglalaban ni Demi ang buhay ng kanilang mga anak. How could he make up for that? He could not, but he sure. Do you know that no sin goes unpunished? At heto siya ngayon, naghihirap sa mga consequences ng kanyang mga pagkakamali, na wala ulit siya at wala ng mga pagkakataon para sa kanya. And there's no more chances for him. Nang makarating ang binata sa dalampasigan, bumaba siya sa kabayo at itinali ito sa kalapit na puno sa may kakahuyan. The seaside was still deserted. Hindi pa pinapabalik ang mga naninirahan doon dahil sa banta ng wildfire. At pabor sa kanya yon dahil gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang mag-isip kung paano niyang muling itutuloy ang buhay niya na wala sa kanyang tabi ang kanyang mag-ina dahil namili na nga si Demi. Siguro mabubuhay lang siya gaya ng dati. Nag-iisa, malungkot at hindi sigurado. Nasanay na rin siya sa buhay na iyon. He won't be missing anything. Nasa ganong pag-iisip ang binata nang mula sa hindi kalayuan ay nakarinig siya ng yabag ng papalapit na kabayo. Nang lingunin niya, nakita niya si Demi na lumabas sa trail sa kakahuyan habang sakay ni Midnight. Pinanood niya habang bumababa si Demi ng kabayo. Agad niya ito nilapitan. Nag-aalalang kung mapano to. What are you doing here? Anong binata habang tinatali ang renda ni Midnight sa ilalim ng mayabong na puno kasama si Thunderbolt. I need to talk to you, ani Demi sa pagitan ng paghahabol ng hininga. Nang dumating siya sa Hacienda Guerrero at sinabi sa kanya ng mga tauhan na umalis si Max gamit ang hindi maamong kabayo nito. Hindi na nagdalawang isip ang dalaga na gamitin si Midnight upang sundan ito. She hadn't ridden a horse for years but Midnight was well behaved. Hindi siya nahirapang sakyan ito. What do you want to talk about? Ani Max, seryoso. Agad na nangilid ang luha ni Demi. I'm sorry Max. Alam ko ng totoo, nagsalubong ang mga kilay ng binata. Totoo? What do you mean? Tumulo ng luha ni Demi, humikbi. I hired Mr. Conrad's the Alexis to find out the truth about your life for the past 4 years. And I found out that Christoph lied. Ang dalaga, pumiyok ng tinig. Hindi niya sinabi sa akin ang mga nangyari sa'yo. Bago kami umalis patungong Washington. Hinintay kita Max. Umasa ko kahit na ang alam ko noon, nagkabalikan na kay ni Vera. I hated you. Yes, but I waited for you. Nagbabaka sakali akong kapag nalaman mong ako si Leticia, magpilit kang kausapin ako. Magpumilit kang ayusin tayo. Kaya lang, humagulhol na si Demi. Hindi na kayang pakibagayan iba't ibang emosyon na lumukob sa kanya sa mga oras na yon. Ang sabi ni Christoph, sabi mo raw na wala ka nang pakialam sa akin, na ayaw mo nang makarinig ng kung anumang balita tungkol sa akin. Tell me that is a lie too, Max. Kumuyam ang mga kamay ng binata. Kasi nungalingan yan, Demi. Nagising ako ng 2 araw pagkatapos kumusaksak. Yun lang ang oras na nakita ko si Christoph. Sabi niya aalis siya at nag-schooling abroad. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa'yo o sa atin. I was still looking for you then. Anong binata bago idinitali ang mga ginawa niya mula nang malamang kay Major Salvador na nawawala ang asawa. Hinanap kita, Demi. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo kahit nung ikinulong nila ako pagkalabas ko ng ospital at pilit na inagaw ni Thomas sa akin ng GDC kapalit ng kalayaan ko. I thought I had to find because you're all I have left pero ang tanging nahanap ko yung libingan ng mga pangalan mo. Muling humikbi si Demi. Her heart was aching for Max. There was just too many lies between them. Mga kasinungalingang hindi naman silang may gawa, subalit pinahintulutan ng tadhana.
Hindi ako nakipagbalikan kay Vera, Demi. Gaya ng inakala mo. I could never look at her the same way dahil ikaw ang mahal ko. Alam ko nagpunta ka sa aking penthouse ng gabing iyon nang mawala ka. Yun ang araw na sinipa nila ako sa aking post bilang CEO ng GDC. I had one too many drinks. Nang magising ako kinagabihan, nandun si Vera. Gusto niya akong linlangin sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit kilala ko rin siya. Pinalis ko siya at sinabihan ng mga guards na wag na siyang papapasukin sa building kahit kailan. Ang mga guards din na nagsabi sa akin na nagpunta ka doon. Subalit, umalis din agad. I just knew then, Vera must done something to you kaya ka umalis ka agad. Kaya kita hinanap. Gusto kong magpaliwanag sa'yo. Gusto kong ayusin tayo. Gusto kong sabihin sa'yo nagsisisi ako sa mga ginawa at sinabi ko sa'yo. But it was all too late, Demi. I was too late. Then, I lost you. Yumuko na si Demi, hindi makapaniwalang napakarami nilang naiwalang taon dahil lamang sa mga kasinungalingan ng kanilang pinaniwalaan. I should not trusted Christoph. Muli sabi ng dalaga na sapo ng ulo. Sana naniwala na lang ako na sinabihan mo kung layuan siya. Sana hindi ako nakinig na kaya mong magtaboy ng taong malapit sa'yo kapag nagkamali sila ng minsan gaya ng ginawa mo sa kaibigan yung dalawang si Anthony. Nagsalubong ang mga kilay ni Max. Who's Anthony? Nagangat ng tingin si Demi sa binata. Baka sang kalituhan sa mukha nito. Kaya maging siya ay lalong naguluhan. Ang sabi ni Christoph, itinaboy mo raw ang kaibigan niya si Anthony na may magawa siyang pagkakamali sa'yo. He used Anthony as an example nung pinagtatabuyan mo ko at, oh my God, Anthony does not exist, does he? Marahang napabuga ng hininga si Max. Umiling, lalong humagulhol si Demi. Nayakap ng sarili. I believe all his lies. He made a fool. Mapait na sabi ng dalaga. Hindi niya lubos maisip na sa loob ng 4 na taon, pinaniwalaan niyang napakaraming kasinungalingan ni Christoph. Max, bakit nangyari sa atin to? Hindi ko rin alam, Demi. Fate has its special ways of unfolding things. Special but painful ways. Ani Max bago masuyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Ngayong alam mo ng totoo, where do we go from here, Demi? Siya pa rin ba ang pipiliin mo? Kung ihilingin mong pakawalan kita, gagawin ko. No, Max. Napaniwala man ako ni Christoph sa mga kasinungalingan niya pero ang puso ko nananatiling sa'yo. I came here to fix us. Pagod na ako magkunwaring hindi kita mahal, na hindi na kita mahal. I was angry at you because you gave up on us. But even the lies and distance didn't make me unlove you, Max. Ikaw pa rin hanggang ngayon. Masuyang pag-amin ng dalaga, panay ang patak ng luha. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Max at niyakap si Demi. Wala ring iba, Demi. Ikaw lang. It was always been you, love. Always you. Anang binata bago bahagyang binitawan ng dalaga at masuyong inangkin ang mga labi nito. Ang halik ay malambot na halos sumikbi siya. Para bang pinapagaling itong mga sugat sa 4 na taong lumipas. Tiwala ako sa'yo. Ikaw lang mula ngayon. Ani Demi nang pakawalan ni Max ang kanyang mga labi. I'll believe you more than anyone else. Babawi ako sa inyo ni Kali. Marami akong kasalanan at pagkukulang. I will make up for all of it. I promise. Demi smiled through tears. I forgive you, Max. Please forgive me too. Umiling si Max. Masuyang pinunasan ng luha ni Demi. The fault's all mine, love. Hayaan mo akuin ko lahat para makapagsimula na tayong muli. Masayang tumango si Demi. Oh, how she looks forward to that new life together with Max once again. Sasagot pa sana ang dalaga subalit tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Napatakbo tuloy ang dalawa sa isa sa mga bakanting kubong naroon at doon sumilong. Walang ni isang gamit sa loob ng bahay. Marahil kinuha lahat ng mga nakatira doon ng kanilang mga gamit nang palikasin sila. Should we brave the rain? Ani Demi. Let's wait out for the rain to stop. Delikado para sa mga kabayo. Ani Max. Sinara ang pinto ng kubo bago dinaluhan si Demi sa pag-upo sa papag na naroon. Tumango si Demi. Niyakap ang sarili nang makaramdam ng bahagyang panginginig dahil sa basang damit. Naghubad ng kanyang t-shirt si Max at hinila payakap si Demi. Let me keep you warm, love. Anito. Hindi tumanggi si Demi at kusang yumakap kay Max. Hindi pa rin siya makapaniwala na mula sa sandaling iyon, hindi na niya kailangang magpanggap. Mahal niya si Max at malaya na siyang ipakita sa kanya na sa alinmang paraan na posible. Tumingala si Demi kay Max.
Sakto namang nakatungo din si Max sa kanya. His eyes were filled with so much love for her, warming her heart some more. "I love you, Max," she whispered. "I love you too, Leticia," Max declared before claiming her lips into a fairy kiss. Agad na nalunod si Demi sa sensasyong lumukob sa kanyang pagkatao. Her body responded to him just like how it used to. At kahit napigilan ng dalaga, kusang sumukong kanyang katawan sa bawat haplos at halik ni Max. Sa sandaling yun, wala nang ibang bagay. Hindi ang malakas na pag-ulan o ang mga problemang haharapin nila sa sandaling bumalik na sila sa farmhouse. Ang mahalaga sa sandaling iyon ay ang masarap na halik ni Max at kung paano to naging tama. Hindi naman nagaksaya ng oras si Max at marahang pinahiga sa papag si Demi. "You're beautiful, Leticia." Bulong nito, pinataka ng halik ang kanyang labi bago umalis sa papag at nagtanggal din ng pantalon at boxers nito. Malamig ang paligid dahil sa lakas ng ulan, subalit pakiramdam ni Demi ay tila siya sinisilaban. Tila nag-aapoy ang kanyang balat sa sidhi at rubdob ng pangangailangan niya kay Max. Oh, she cannot wait to be his again. She has always been his, always. Hindi naglaon, nakipagsabayan na sa lakas ng ulan sa labas ng kubo ang pagtawag nila sa pangalan ng isa't isa. Makalipas ng ilang sandali, sabay nilang narating ang sukdulan. Nahapong ibinagsak ni Max ang kanyang katawan sa ibabaw ni Demi. Habol ang hininga. Si Demi ay ganun din, hinintay ang pagbabalik sa normal ng pintig ng kanyang puso habang marahang pinapasada ang kamay sa malagong buhok ni Max. Nakagat ng dalagang kanyang pang-ibabang labi nang maalala na madalas nang gawin iyon noon matapos nilang magniig. "I love you, Max," bulong ni Demi kapag kuwan. Bahagyang inangat ng binatang kanyang mukha at pinakatitigan si Demi. Ngumiti siya at nagtanim ng isang malambot na halik sa kanyang ilong. "I love you more, Demi. Always remember that." Pahayag ng binata, muling inangkin ang labi ng asawa. Bahagya ng tumilang ulan kaya naman napagpasyahan nila Max na umuwi na sa kanilang rest house. Saka na sila babalik sa Hacienda Guerrero. Nag-aalala kasi si Demi para sa kalagayan ni Cali. "Why?" Pag-aalalang tanong ni Max kay Demi. Nilapitan na ito. Inabot ang pisngi nito. Demi felt her cheek seated instantly. With his touch. "It hurts down there." Pag-amin ng dalaga. Sandaling natigilan si Max bago unti-unting umiti na nakakaloko. "Means I did a good job." Nagmamalaking sabi nito, napairap na si Demi. "Don't smile like that. Hindi ako nagbibiro." Naghihintay na sa atin si Cali. Agad namang sumeryoso si Max na marinig ang pangalan ng anak. "Okay, what do you want me to do?" "I don't know." Tumingin si Max kay Midnight. Bahagyang tinapik ang alagang hayop. Midnight is an old horse at madalang na lang niyang ilabas sa kwadra. Mabuti na lang at hindi masyadong nabasa ang mga kabayo sa pagdaan ng ulan. "Midnight cannot carry us both. Dito na lang tayo kay Thunderbolt. Dahadahanin ko na lang pagpapatakbo," ani Max. Hindi naglaon, binuhat na ni Max si Demi at pinasampa kay Thunderbolt. She rode with both of her legs on the side para hindi siya masyadong masaktan sa paglalakbay nila pabalik sa rest house. Maya-maya pa pinalakad na ni Max si Thunderbolt habang hilang renda ni Midnight. The trip back to the rest house was comfortable. At gaya ng unti-unting paglitaw ng araw sa kalangitan, matapos ang ulan, pakiramdam ni Demi nagkaroon muli ng linaw ang kanyang buhay sa pag-aayos nila ni Max. "Max, bakit galit sa'yo si Christoph? What did you do?" ani Demi. Inihilig ang ulo sa dibdib ng asawa. Nasabi na ni Max sa dalagan tungkol sa mga katraidorang ginawa ni Christoph laban sa kanya. Nalaman na rin ni Demi na may nangyari kina Christoph at Vera na minsan magkalabuan ng babae at si Max. And Demi felt there was a pattern in Christoph's behavior against Max. Hindi tuloy lubos maisip ng dalaga how she came so close to falling for Christoph trap too. Honestly, hindi ko rin alam kung bakit galit siya sa akin or kung bakit lahat ng akin gusto rin niyang maging kanya. We have been nothing but good to her, Demi. You have seen him with Lola. Apo ang turing ni Lola kay Christoph. Lalo nang mawala ang daddy niya at iwan siya ni Tita Dorothy. Nang mag-isa sa Maynila, alam din niya ni Lola Cora, she sent Christoph to med school. Sagot ni Max, inalalang mga panahong maayos pa sila ni Christoph. Mas tamang sabihin inakala niyang maayos silang dalawa ni Christoph. He was his best friend. He knew him more than anyone else in the world. And yet Christoph coveted his wife and kid. He tried it once. He knew he would try again. But he'll be damned if he'd let him do it again.
He'll protect his family this time, kahit nasan sila humantong. Max, I still wish Christoph well. Maybe he just needs someone to love him kaya ganun siya. Mukhang hindi sila close ng mommy niya, ani Demi. Well, it cannot be helped. Humanap na lang siya ng ibang mamahalin. I don't share my woman. Ani Max, kinintalan ng halik ang buhok ni Demi. Nangingiti namang nag-angat ng tingin ng dalaga. Possessive much, eh? I like it. Max chuckled bago inibang usapan. They talk about Verat. Mga bagay na nangyari dito sa nakalipas na ilang taong hindi nakasama sa report na binigay ni Conrad. The talk was light and Demi felt they were young again. Two kids who can talk about anything under the sun. Hindi naglaon narating din nilang rest house. Demi, Max, naku basang-basa kayo. Ani Cora nang makitang mag-asawang bumungad sa backdoor ng rest house. Naunang bumaba si Max kay Thunderbolt bago inilalayan si Demi sa pagbaba. Naabutan po kami ni Max ng ulan sa may baybayin. Si Kali po, tanong ni Demi sa abuela. Nasa silid ni Sevi. Doon na nakatulog. Tumangot ang dalaga. Sige po Lola, magpapalit lang po kami ng damit ni Max bago namin kunin si Kali. Makahulog ang pinaglipat-lipat ni Cora ang tingin sa dalawa. Are you finally back together? Yes Lola. Si Max ang sumagot, masuyong sumulyap kay Demi. Oh my goodness, this is a happy day. Masaya ako para sa inyong dalawa. Demi, Max. Ani Cora at mabilis na niyakap ang apot si Max. Hala sige na, magpalit na kayo ng damit at baka kayo magkasakit. Anang matanda. Agad namang tumalima sina Demi at Max, magkahawak kami na umakyat ng hagdan. Gabi, mabilis na tinungga ni Christoph ang laman ng alak ng kanyang baso. Hindi na mabilang ng doktor kung pang ilan na niyang basong alak na yon, mula nang dumating siya sa maliit na bahay ng kanyang inang si Dorothy. Mula sa San Ignacio, dumiretsyong binata doon matapos siyang ipagtabuyan ni Demi. Demi, napapikit ang binata tiniis ang paghapdi ng kanyang dibdib nang maalala si Demi, ang babaeng kanyang itinangi na nakalipas na 4 na taon subalit. Hanggang kailan ka magmumukmo, Christoph? Pukaw ni Dorothy sa anak na nunin nasa backyard porch ng kanyang bahay. Dumating doon ang anak na galit habang dire-diretsong sinabi sa kanyang dahilan. I have warned you. Hindi mo dapat pinagkatiwalaan ng sinuman sa dalawang pamilyang iyon. Sinabihan na kita, it's not worth the heartache. Pero hindi mo ko pinakinggan. Look at you now. Matapos gamitin ni parang laruang matapos pagsawaan, ay tinapon na lang ng basta. Umigting ang panga ni Christoph, muling nagsali ng alak sa kanyang baso at mabilis na inubos ang laman noon. I know a way for you to get even, son. Would you like to hear it? Ani Dorothy, humakbang na palapit sa anak. Sa ilalim ng tanglaw ng buwan ay nakita ng matandang babae ang side profile ng anak. I will not kill Lola Cora, if that's what would you suggest, Mom? Anang binata, tumayo na mula sa kinupuan. Ito was his mission, ang mapalapit ang loob ni Cora at Caselda sa kanya. Ang gusto ni Dorothy magkaroon siya ng parte sa yaman ng mga Guerrero at De La Rosa. Kung bakit hindi niya alam, nagawa naman niya noon na paamo niyang dalawang matanda. Subalit itong mga huling taong napakaraming nangyari, lalo pat bumalik si Leticia. That's when his mother got more aggressive with her plans. But he can't agree with her. He won't. Let me show you something, ani Dorothy. Pumasok sa bahay at binuksan ang pinto patungo sa basement. Alanganing sumunod si Christoph sa ina. Pagdating sa basement, naging balang binata sa nakita. Naroon si Thomas, nakatali sa lumang silya, duguan na talatang hinang-hina. Mommy, siyang magiging susi natin sa plano ko, Christoph. So, what do you think? Ani Dorothy. Sandaling nag-isip ang binata bago. I'd like to hear your plan, Ania. Ngumiti si Dorothy. Umpisa na, naisip niya. Anong mangyayari ngayon nagkaroon na ng malinaw na dahilan ang lahat ng mga nangyari sa pagitan ni Demi at Max? Ano kayang plano na mag-inang Dorothy at Christoph laban kay Max at Demi? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.